Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan at bigyan ng opinion at reaksyon ito pong mga pinagsasabi ng mga aso ni Digong. Yung po yung tungkol sa ginanap na Blue Ribbon Subcommittee hearing tungkol sa war on drugs ng dati ninyong Pangulong Rodrigo Duterte. Yung Prime Minister ni Baal, yung kayo po ay hihintayin niya sa impyerno. Ngayon, kung mga followers niya kayo, naniniwala kayo sa kanya, kung ayaw niyong pumunta ng impyerno, hihilahin niya kayo. Opo. Meron po tayo ditong dalawang article at dalawang video. No? Puro po ito sa mga Duterte at mga aso nila. Yung isang video ay mukhang may magaganap po kay Siminette Pusit, Sara Tamilmil Duterte Carpio. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro, at ganun din po sa mga patuloy na sumusuporta at hindi bumibitiw sa ating mumunting channel. Yung patuloy na nakakasama natin, no, kahit na tayo'y nagla-livestream ng wala sa oras. Nandiyan po kayo, no? May God bless us all, God bless the Philippines, and God bless our first couple and its administration. So dito po unahin natin itong nawiwindang stress at makapalang muka na senador, ayaw mag-inhibit, no, gusto niya siya ang bida kasi sabi niya hindi siya masatisfy. Nais po ng isang senador na si JB Ejercito, ayon sa isang balita, na itigil na itong hearing na ito. Kasi ito daw po ay isa ng nagiging politika. Shit show na ito, political ano na lang ito. Puro siraan na lang, no? Wala naman daw makukuha diyan eh. Focus na lang tayo sa trabaho natin. Hindi po pwede 'yon, Mr. JB Ejercito. Kung gusto mo, di wag kang makisali, no? Magtrabaho ka kung anong gusto mong trabahuhin. Huwag mong pakialaman yung mga ginagawa ng kapwa mo mambabatas. They want to know the truth, and the Filipino people needs to know the truth. The victims of these crimes, no? They need justice. So, kung ano pa man, at least napapalabas natin kung gaano karumal-dumal, kasinungaling, kabalahura, kabastos ang dating administrasyong Duterte. Mga power players na nagtago ng katotohanan, walang transparency, walang accountability, ngayon lalabas na po itong mga to. Tulad nung nangyari sa Senado na kung saan ang dati ninyong Pangulong Duterte ay umamin under oath. Akala niya nasa command conference lang siya ng Malacanang. Ayun, lumabas at pwede pong magamit yung mga yon. Tulad ng sabi ni Bato na isa niyang aso na sinabihan niyang ayan si Bato, death squad din yan. Akala niya nasa bar lang sila ni Bato. Akala niya yung kinaroroonan niya nasa isang malaking buluwagan lang sila. Hindi niya alam under oath siya. Nilaglag niya si Bato. Yari si Bato. No, eto po. GMA News, Bato admits remarks on death squad killings can be used versus Duterte. Ayun, inamin na ni Bato. No, sinasabi dito na former President Duterte's admissions during the Senate drug war probe, which included his having a death squad composed of gangsters, could be used against him. Yan ang sabi ni Bato. In a press briefing, De La Rosa, a staunch ally of Duterte, said it is up to the former president to defend himself against possible cases that may be filed against him. Pwede bang palit ulo na lang? No, kay nila Robin, nila Bongo, no? Pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na under oath siya. Tandaan nyo yung sinabi ni Bato. K9 ito ni Duterte, pero sabi niya under oath siya. Baka naman gumaganti lang si Bato kasi nilaglag siya ni Duterte. Nilaglag mo ako di ilaglag din kita. Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. Yan. De La Rosa also said that Duterte himself have even urged relevant agencies to probe him
and if necessary, file cases. O inuudyokan na po kayo. Talagang sabi ni Duterte, tingnan natin kung yung mga sinabi ko under oath ay merong substance pagdating sa korte. Kaya ba ng DOJ na mag-file ng cases against me? Kasi 2 years na siyang wala. Tinutuya kayo, DOJ. Lalong-lalo ka na, Remulla. Sinasabi nila, kung magaling ka, gawin mo. Filean mo ako ng kaso. O, di ba? O, sige nga, tingnan nga natin. Okay. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Remulla dito. Asked if he would advise Duterte to watch his words in the future, De La Rosa said the former leader can very well think and speak for himself. That's how he speaks. After 6 years of presidency niya, talagang ganun naman talaga yung ugali niya. Nobody can control him. Kahit nasabihan mo yan, siyempre, yan na talagang nakalakihan niya. No? Walang sumita sa kanya. Kasi pag may sumita sa kanya, parang yung anak niya lang yan. Bullshitan na. Wag mo akong pakialaman sa gusto ko. Kasi hindi kita pinakikialaman sa ginagawa mo o sa gusto mo. Ganun sila mali na yung ginagawa mo. Gumagawa ka na ng mali, ayaw mo pang ma-call out. O ganun na ganun po yung anak niyang si Pusit. No? So mahirap. Mahirap ma-advisean siya because may sarili siyang desisyon. No? Di ba? Hindi siya tumatanggap ng mga parang hindi niya matanggap yung pagpuna. Yung pagbibigay ng opinion against sa kanya. Ganun na ganun ang anak niya. Ayaw mapupuna, ayaw mapagsasabihan kasi nagpapanting ang tenga. Di ba? Tama, mali. Ito pa yung isang komento ni Bato, yung shit happens, a remark on isolated cases. Ang sabi kasi dito ni Bato, said that his controversial shit happens comment only referred to one incident and did not refer to all cases in which children were killed in people. Hindi. Huwag ka nang magpaliwanag, ha? Kaya hindi maganda yon, Bato. Yung mga choice of words mo, siguro hindi mo mapinag-isipan yan, no? Kaya hindi maganda. Sinabi mo. Ha? Kaya hindi maganda. Kaya malamang, no? Sabi nga nung isa nating kaibigan, doon daw sa lugar nila pinagtatawanan ka lang ng mga tambay. Biruin mo yung mga tambay, no? Alam pala nila nangyayari. Pinagtatawanan ka nila. Ba't ka pinagtatawanan? Kasi mukha kang clown dun. Di ba? Kaya, antay-antay ka rin. Mapapay lang ka rin ng kaso. Kasi sinabi ni Duterte, death squad yan. Yari ka. Now, ito ang matindi, mga kababayan. No? Sabi na, lalabas at lalabas ito Pero dito natin nabasa sa ABS-CBN na si De La Rosa na rin mismo ang nagsabi. Nung una, sinasabi niya na pwedeng magamit yung mga statement ni Digong kasi under oath siya, no? Pwede siyang kasuhan kung kakasuhan siya. No? Kasi talagang he incriminated himself, parang naging siya ang naginalang na sacrificial lamb. Ayun. Parang ako na lang ang parusahan nyo, ako na lang ang katayin ninyo, sa akin nyo lahat ibunton. Para po siyang hero, feeling niya hero siya. Feeling niya, savior siya, di ba? I take all the blame, I'll take all the sins. Ako na ang magpapatawad sa inyo. Hoy, Digong, tama si Valeriano, si Representative Valeriano. Hindi ka hero. No, kailanman hindi ka magiging hero. Dapat din kasuhan yung mga cohorts mo, yung mga sumunod sa iyo, yung mga sinasabi mong gangster. Dapat silang panagutin whether they are dead or alive, para yung pangalan nila ay ma-imprint sa annals of history ng mga demonyo. Yun po yun. Dito, after na sabihin ni Bato yun, meron na naman siyang sinabi. De La Rosa says Duterte's statements under oath were just jokes. Eto na naman tayo. Depensa pa more. Under oath ka, tapos magjo-joke ka. Ano yun, hindi mo siniseryoso? Dapat di may perjury ka na dun. Di ba? Dapat maano ka na ng contempt. Kasi may perjury na Sinabi mo, bigla mong, joke lang. Ano yon? Hindi nga ini-strike out Di sana pinay-strike out mo ba to? Yung mga pinagsasabi ni Digong. Hindi Wala man lang nag-mention sa inyo, no, is that a joke or not? Kasi hindi naman po sila naglolokohan dun Yung mga tanong ni Hentiveros ay seryoso. Hindi po yun isang gag show.
Hindi po yung isang comedy bar. Wala kayo sa comedy bar. So why do you have to say it's a joke? 'Di ba? O depensa pa mo. Senator Bato de la Rosa maintained that former President Duterte's statement made to senators under oath were just jokes. Duterte have talked at length about instructing police officers to goad whatever yung drug suspects into fighting back so they could be killed, and said that chiefs of police were part of the Davao Death Squad. Hindi po joke yon. Totoong sinabi niya yon. No? Siya ang nagsasalita eh. Wala pong nagko-quote sa kanya. Nakita mo bang nagjo-joke siya? Seryoso siya oh. Ha? Kami pa naman Bato, lagi na lang pag may sasabihin si Duterte, tapos the following day naisip nyo, ay joke lang yon. Ganon? Ganon? Diba? Inantay nyo pang mag-last ng almost 24 hours, tapos nung na-scrutinize nyo, nung lumabas na yung mga pagpuna, sasabihin nyo lang, ay joke lang. Ibig pala sabihin, mga komedyante pala kayo, ba't ka naging senador? Ba't siya naging presidente kung joker siya? Joke lang daw mga kababayan, naniniwala ba kayo, di ba? Pang-iinsulto ba to? Pang-iinsulto sa intelihensya ng bawat mamayang Pilipino na nakapanood, nakabasa ng mga ulat. Kayo, joke. Iba kayo pala kayo sa mga tulad ng mga gag show. Mag-gag show na lang kayo. Mag-resign kayo dyan sa Senado. Tanggalan nyo ng pagka-presidensiya si Digong. Kasi joker siya. Oo. Hindi daw totoo, joke lang daw yun. Yung inutusan niya yung mga gangster na patayin mo. Pag hindi, ikaw ang patayin ko. Di ba? O, tandaan nyo yung sinabi ko ha. Sinabi ni Digong doon sa mga gangster, patayin ninyo. Pag hindi sila sumunod, sila ang patayin ko. O, yung mga gangster daw ang patayin pag hindi sumunod sa utos ni Duterte. Di ba? O, ito, si Bato talagang lapdog ito. Ano bang sabi ni Bato dati? Ha? I will sink and swim sa taong yan. Without the drug war of Duterte, there will be no Senator Bato. O nakita nyo? So, dedepensahan niya pa rin si Duterte even though na sinabi niya na pwedeng magamit yung sinabi ni Duterte against him, which is he is under oath. Ano sabi niya? Basta, as far as I'm concerned, sa'yo, I know 100% nung sinabi niya yan na mga chief of police ko diyan dati, yung chief PMP na yan, nandyan sa kanan ko, mga miyembro o leader yan ng DDS. Alam ko, nagbibiro siya, no? I don't think that was a joke. I don't take it as a joke. He is talking in seriousness ba to? Kaya, sorry. Ang naniniwala lang na joke yun, ikaw. Kasi sabi mo, basta. Ako, as far as I'm concerned, sa'yo yun. Ikaw yun. Selfish kay. Tuta kay. Kailangan mong protektahan ng amo mo eh. Kami, hindi namin amo si Digong. At nakita namin, he is spontaneously talking without thinking about yung kahinat na ng mga pinagsasabi niya. Di ba? Sinabi niya yan, no? Sa kanan ko, isa dyan. Isang senator nyo dyan, ayan. Senator Bato. Death squad man yan. Commander pa. Si Danao, sabi niya, ilan ang napatay mo? Di ba? Is that a joke? No! It is being recorded. Ikaw ba to? Bakit hindi mo inas yung recorder ng hearing na yan na can you strike it out? Hindi mo sinabi kay Pimentel, Chairman, can you strike the words, the statement that he uttered na ano daw ako? Death squad ako? Commander ako ng death squad? Hindi. He said that police officials were obviously not part of the Davao Death Squad supposed to vigilante that killed alleged drug personalities, and Duterte saying there were just a clear joke. Depensa pa more. Ha? Ito pa ang sabi niya. Talagang lahat gagamitin na ang alam nila sa libro nila. Ha? He said that Duterte often uses psychological warfare and always talks in extreme, superlative, and hyperboles. O hyperbole. Ayun na naman sila. The word hyperbole. Exaggeration. Yun na lang palagi. So meaning, you're not taking seriously yung inaatinan yung hearing. Ikaw ba to? Hindi ka serious sa mga hearing na ginaganap mo? Si Duterte pala, hindi pala seryoseng presidente yan. Lahat na lang. Extreme, superlative, hyperbole. Ha? It's all psychological warfare. It's all about a joke. Come on. Lumang tugtugin na yan eh. Gamit na gamit nyo na yan, mga kababayan. Gamit na gamit nila eh. Diba? Wala na bang bago? Come on. Duterte spokesperson officials when he was president often used the same explanation for his... Oo nga.
Yun na lang palagi. Sa loob ng 6 na taon hanggang ngayon, 8 taon na, ganun pa rin. Hyperbole pa rin. Psychological warfare pa rin. Exaggeration pa rin. Joke pa rin. Come on, wala nang lusot kayo. Hindi kayo lulusot. Hindi na mga gago ang tao ngayon. Hindi na takot sa inyong Duterte kasi alam nila, mga salaula kayo. O, sabi pa ni Bato, as I have said, puro panakot niya yan sa kriminal. Puro panakot niya yan. Wow, ang galing pala, no? Kaya, De La Rosa, wag kami. Wag kami. Kaya, wag mo kaming lokohin dyan sa paulit-ulit na lang ninyong statement to defend your poong si Digong. Eto pa. De La Rosa said he believes there is no need for Duterte to clarify his position. Ako, it's up for you to decipher yun ay biro o yan ay totoo. Totoo! O, categorically sasabihin ko, totoo. Naka-out siya. Kung ikaw ba to, hindi mo sineseryoso ang taong nanunumpa, wala kang kwenta. Hindi ka pwede dyan sa Senado. So kung gusto nyong gawin totoo, go ahead. Yes. Gawin ninyo, seryosohin ninyo. At i-file yan ng kaso sa korte, papay lang po siya. Mag-antay ka lang, baka kasama ka pa, mga kababayan. O di ba? Nakakaasar na lang, palagi na lang. Ang defense nila palagi, joke. Psychological warfare, napakagaling sa taktika ni Digong. Hindi. Nagago siya dyan. Nalimutan niya, akala niya, nasa buluwagan siya ng conference hall ng Malacanang. Feeling niya presidente siya, hindi niya alam, under oath siya. Huwag niyo sabing magaling na piskal. Kung magaling pala siyang piskal, di sana, it is better to not to open your mouth than to commit bubo. Di ba? O yung blunder. Di ba? Magaling palang piskal Ba't di na lang tumahimik para safe na safe siya? Eto pa mga kababayan, itong isang tao na ito na pugante. Dinidepensahan pa rin si Digong. Ano ang sinasabi nito mga kababayan? Courtesy of UNTV. UNTV, maraming salamat po. Gamit tayo ng video nila. No? Kung di pa kayo nakasubscribe sa UNTV, panoorin nyo po. Ito pong video na to ay yung sinasabi ni Harry Roque na malulusutan ni Duterte yang sinabi niya even though he is under oath. Ito po ang paliwanag ni Roque. Okay? Kampante si Attorney Harry Roque na hindi magagamit laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga pahayag sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs kahit inamin nitong nagkaroon siya ng death squad. Ayon kay Roque, mahirap patunayan ang isang kriminal na kaso dahil kailangang ipakita na mayroong direktang utos ang dating Pangulo na pumatay. Dagdag pa niya, na ipakita ni Duterte ang kanyang paninindigan at responsibilidad sa mga usaping may kaugnayan sa war on drugs. Sabi nga ni Presidente, edi kasuhan niyo ako kung gusto niyo akong kasuhan, naharapin ko kayo, no? Alam po niya kung gaano kahirap na mag-convict sa mga kasong ganito. Kinakailangan mapakita na may order talaga siya para pumatay. At paulit-ulit niyang sinabi na ni minsan, wala siyang sinabi sa kahit kaninong pulis na patayin mo ang ex. Napakinggan nyo, mahirap daw, no? Yung ganong kaso kasi mahirap mapatunayan kasi wala daw order sa mga pulis. Bakit sinabi ba ni Duterte na inutusan niya ang mga pulis? Napatandaan nyo, bakit palagi niya sinasabi, yung mga pulis na pinapailan dyan, no? Kawawa naman. Kung hindi ka naman nag-utos sa pulis, bakit sila papailan ng kaso about EJK? Ang sabi niya, mga gangster. Baka naman gangster na pulis. Pero yung sinasabi ni Roque, mahirap daw kasi wala daw order mismo galing kay Duterte sa mga kapulisan na patayin si X, si Y, si ganon. O si Juan Tamad, si Maria Makiling, ganon. Hindi nga mga pulis Ang sabi niya, gangster. Inamin niya, meron siyang death squad. Mga gangster na mayayaman at inutusan niya. Na-vlog natin yan sa isang GMA News. Inutusan niya, quote yun inutusan ko yung gangster na patayin ito. Kung ayaw niyang patayin, ako ang magpatay sa'yo. Yun ang sabi niya Order niya yun Hindi nga sa pulis. Sa gangster na anong pinagkaiba nun? Di pulis yung isa, gangster ito, pero ano pa rin ang utos? Patayin. Nag-utos pa rin siya, order to kill. Diba, Roque? Yung sinasabi niya sa nililihis tayo Akala niya naman hindi tayo nagbabasa ng balita o nanonood ng Wala nga sa pulis. Kasi sinasabi ni Duterte, wala akong ginamit na pulis sa death squad ko. Even doon nasabi niya, commander si Bato sa death squad.
si Danao o Gamboa, di ba? Sabi ni Bato, nagjo-joke lang daw, hindi po ako maniwala. Totoo po yun. Kaya dapat sa DOJ, kasuhan niyo yan, pati si Bato, damay niyo si Danao saka si Gamboa. Hindi nga sa polis, sa gangster nga, sabi ni Digong. Ayun. So, pwede siyang kasuhan. Ang tanong dyan, kung paano niya malulusutan, under oath siya. Hindi lang ikaw ang lawyer, Roque, may mas magaling pa sa'yo. Di po ba? Tama, mali. Kaya itong mga aso no Duterte, mga kababayan, patuloy lang sila. Didepensa at didepensahan pa nila yan. Meron pa nga dyan yung mga minions nila, ha? Yung mga minions nila na sinasabi na binabatikos yung mga nagbibigay ng ng opinion about do sa sinabi ni Duterte, no? May nag-post pa nga diyan, ang kriminal ay kriminal, dapat ganunin, yung parang sa war on drugs ni Digong, ha? Ngayon, ang sabi nung isang manunood niya, nagbigay ng cite ng sa Bill of Rights sa ating Constitution, Article 3 sa ating Constitution, ha? Ang sabi dito, mga kababayan, basahin ko na lang dito, ha? The Philippine Bill of Rights is Article 3 of the Philippine Constitution. It defines the rights of individual and limits the state's lawful powers. The Bill of Rights is considered a significant political achievement for the Filipinos. Some of the rights protected in the Bill of Rights include due process. Ayan. No one can be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ayan. Ginawa ba yan ni Duterte? Itong mga to, freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, right to privacy, right to speedy trial, right to remain silent, right to bail, right to clean environment, right to property, right to food. Ang sabi nung minion ni Duterte, isaksak daw itong Bill of Rights na to, sabihin mo yan doon sa mga pamilya nung nabiktima nung kriminal, lalo na sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. So, ibig sabihin, i-ignore ko na lang itong Bill of Rights. Huwag na itong pansinin ng mga otoridad. Huwag nang pansinin ng mga korte. Kasi ang mahalaga, since kriminal naman siya, itegi na siya. Wala na siyang right. Wala na siyang karapatan. Even yung patay nga, may karapatan pa eh. Diba? Bakit ito? Yung buhay. Masama siya, masama siya. Let the due process takes place. Let the Bill of Rights, which is written in our Constitution, be respected and followed. Kung ganun pala ang gagawin nyo, so ini-ignore nyo to. You are a lawless individual. Kasi bakit? Ang Constitution ang pinakamataas na batas sa ating bansa o anumang bansa. Nandyan nakasulat. Yung mga pinanggagalingan ng mga batas. Walang batas maisulat kung hindi naaayon sa Constitution. So gusto nyong patayin na rin yung kriminal. Paano kung napagkamalan lang yan? Tulad nung nangyari sa mga EJK. Kung talagang kriminal siya ang pumatay dyan o nanggahasa dyan tapos pinatay niya, ni murder niya, buhay siya, give him a due process. Karapatan niya pa rin ng due process. No one can be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang sabi dyan. Kung hindi nyo susundin ito, ano kayo? Di lawless. Di po ba? Kaya yung mga ni Duterte, manang-mana lang kay Duterte. Ako na ang judge, ako na ang executioner. Ngayon siya ang nag-utos, Roque, hindi sa mga kapulisan, kundi sa sinasabi niyang mga gangster niya na kasama dun sa death squad niya. Yun pa rin yun. Nag-utos siya. Hindi lang nga lang sa pulis, sa gangster. Di ba? Inamin niya eh. Patayin mo yon. Pag hindi ka sumunod, ako magpatay sa'yo. Tama, mali. Okay? So, labas tayo dyan, mga kababayan. Punta naman tayo dito sa isang video na kung saan mukhang si Pusit. Malapit-lapit na po, mga kababayan. Malapit-lapit na. Ano yon? Ito po, panoorin natin. UNTV again, maraming salamat po. At ako po hindi nyo kinaka-copyright. Sa mga hindi pa nakapollow sa UNTV, pakipollow po. Ito po ay fair na magbalita, no? At sila po ay isang Christian. Okay, ito po.
Plano ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na ihain sa susunod na buwan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Raymond Palatino, nagpapatuloy pa ang drafting sa reklamo kasunod ng mga impormasyon na lumabas sa mga pagdinig sa Kongreso kaugnay ng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education noong si VP Sara pa ang nagsisilbing kalihim ng kagawaran. Git ng grupo, nakagawa ng impeachable offense si VP Sara dahil sa umunoy hindi maipaliwanag na paggasta sa pondo na ng kanyang opisina at ng DepEd sa mga nakalipas na taon. Nila maaaring maikategorya itong betrayal of public trust at graft and corruption na maaaring maging grounds para mapatalsik siya sa pwesto. We are drafting the complaint. The preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na batayan at saka ebidensya na makakuha. So, people's organizations, anti-corruption stakeholders, advocates of good governance. Samantala, wala pang inilalabas sa bagong pahayag si VP Sara tungkol sa issue. Ngunit una na nitong sinabi na matagal na niyang inaasahan ang impeachment case na ikinakasal laban sa kanya ng mga kritiko at kalaban sa politika. So yan po, no? Naninindigan ang Bayan Group na talagang ipapile nila ito ng November. So they have the whole month of November para mag-file ng impeachment case. So talagang pinupulido lang natin. Sana mailabas nyo yan para malaman na kung anong klaseng impeachment case ang ilalabas ninyo. Malamang graft and corruption, betrayal of public trust, at siguro culpable violation of the Constitution. No? Antayin po natin yan. No? Sana hindi kwento-kwento lang tulad nung kay Trillanes na yung ICC ay maglalabas na ng warrant of arrest nung June or July. Ganun din sinabi ni retired Justice, Associate Justice Supreme Court, si Antonio Carpio at si Attorney Conti. Ngayon, sa ICC, meron na naman silang sinasabi. Nako, nakakasawa mga kababayan, pero we will wait and see, hoping that it will materialize, no? Ngayon, may isa pa dito mga kababayan, aside sa impeachment, naalala nyo yung komite ni Representative Joel Chua ng Manila, 3rd District ba siya? No? Ang sabi niya dito sa Manila Bulletin, GRAP, betrayal of public trust could be grounds for VP Sara's impeachment. Ayun. Sinasabi na ni Joel Chua, no? Nagbigay siya ng pahayag mga kababayan. Okay, Manila 3rd District Representative Joel Chua sees 2 possible grounds for impeachment against embattled Vice President Pusit amid the ongoing House inquiry into the alleged management of funds under the Office of the Vice President and DepEd. Chua chairs the Committee on Good Government and Public Accountability, the panel conducting the investigation. It is often referred to as the Senate Blue Ribbon Committee, o parang yung equivalent ng House. He said that while the panel probe was initially launched in aid of legislation, it has since uncovered potential grounds for Duterte's impeachment, particularly graft and corruption and betrayal of public trust. Chua added that initial findings such as the 125 million in confidential funds that the Duterte-led OBP spent within 11 days in December 2022 were significant enough to raise concerns. Kasi di ba ang graft o plunder, may isa pa dyan, kakasuhan din daw siya ng plunder, sabi ni Manix Dilipe at ni Dong Gonzales, kung hindi niya maipaliwanag saan niya ginamit yung 112.5 million na confidential funds niya na ginastos niya rin ng 11 days. Ayan. Kasi ang plunder case is the threshold of 50 million pesos. Pasok sa banga yun. Dito ang pinag-uusapan pa lang natin is impeachment. Na-shock po ang lahat sa 125 million na nagastos ng 11 days at may lumabas nga po na findings ang COA na nag-issue ng notice of disallowance. Correct. Tama po yun mga kababayan. Okay? Ito pa sabi ni Chua. Chua said the lady official could face impeachment for graft and corruption over the alleged unaccounted 15 million in confidential funds within the DepEd during Duterte's tenure as secretary that was allegedly spent in connection with Youth Leadership Summit. Ito po yung sa AFP.
Pare-parehas po tayong nagtatanong kung saan napunta yung 15 million. May certification. Sinicertify pero inamin naman ng Army na hindi sa kanila napunta. Walang dinownload o walang ibig sabihin yung dinownload, walang ibinigay na 15 million doon sa Army, doon sa Youth Leadership Summit. Ang ginawa pa ni Pusit, nang hingi lang siya ng certification, certifying that OBP or DepEd nandito. Pero pagdating po sinasabing nagbigay sila ng 15 million doon sa Youth Leadership Summit na yan ng Philippine Army, wala namang dumating sa Philippine Army. Bagkos yung pang-Army ang gumastos at yung mga ilang na sponsoran ng mga youth leaders na 40 ay sponsoran ng kanilang mga respective local government unit. Hindi po natin alam kung totoo nga po ang nagamit sa rentals. Yari siya. Yari ka. Ito po yun, sabi, 4 military officers testified that DepEd's confidential funds were not involved in funding the Youth Summit leadership they conducted in 2023. Nevertheless, DepEd used the certification issued by these officers to justify 15 million in confidential funds supposedly allocated for informant payments. Tingnan ninyo. Nang gago. Sino ngayon ang mangga? Sino ang mandarambong? Kaya nga 'di ba hindi makapag-oath kasi alam niya mabubusisi siya. Kung naka-oath siya at nalaman na gano'n ang ginawa niya, sakote siya. Walang immunity ang Vice President sa mga lawsuit. Hindi po siya immune. Sabi po yan ni Dong Gonzales based on the mga legal experts. Yari siya. Meron pang isa. The Chuba panel also learned about the OBP's alleged use of 16 million in confidential fund to rent 34 safe houses. So lahat-lahat, 31 million ang nawawalang pera. Saan napunta yung 31 million? Di ba? Ang galing po Ang galing maglustay, tambalustay. Tapos kung makapag lait, puro na lang ad hominem, mga kababayan. Di ba? Ang galing ng BP ninyo. Yan po. Ang bayan ay naghahanda ng mag-file ng impeachment by November daw, sabi nila. Tapos ito namang si Representative Joel Chua, ganun pa rin. Grounds of impeachment, betrayal of public trust, and graft and corruption, at maaari siyang sampahan ng kasong plunder. Remember, again, walang immunity ang Office of the Vice President. Kung sino nakaupo dyan, wala kang immunity. Pero sabi ni Pusit, handa naman daw po siya dyan, inaabangan niya. Yun naman pala kayang-kaya niya. Kaso ang problema dyan, mga kababayan, dapat sa Senado matanggal ang mga may alliance sa Duterte, matanggal ang mga loyal sa mga Duterte. Kasi pupunta po yan sa Senate, sila ang yung mamamahala. Sa Congress, dadaan. Tapos ipo-forward sa Senate. Sa Senado, magkakaalaman. Sino yung boboto ng yes to impeach? Sino yung boboto ng nay para hindi ma-impeach? Kung marami dyan, marami, hindi ko alam kung 3/4 o 2/3 kung maraming makuha si Pusit na huwag siyang i-impeach, tatawanan niya lang yung mga nag-impeach. Di plunder case naman ang kakaharapin niya. Makukulong pa rin siya. Di ba? Criminal case yan Pag criminal case, may kulong. Hindi tulad ng civil case. Bayad danyos ka lang. Di pa? Unless magdesisyon ang judge. Okay? Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.